Bagong umaga, bagong pagsubok para sa ating mga challengers dito sa Bhaktapur, Nepal. Tapos yun, kinuha na namin yung jars, naglakad kami hanggang dun sa kanto kung saan yung water well nila. Nilinis yung mga jars, tapos naglagay ng tubig. Alam niyo ba mga kapuso na ang jar na ito na pinaglalagyan nila ng tubig ay gawa sa purong ginto? O, sosyal, hindi ba? Pero yung labasan lang ang nililinis nila. Yung loob, hindi. Thank you. Ligo. Yun na yung ligo. Ang kaisa-isang ligo namin, parang sa ngayong araw na to. Ang lamig-lamig ng tubig, grabe. Karamihan ang umiigib doon, puro babae. Wala akong nakitang lalaki. At habang nagsasalok ng tubig sa balon, nakipaglaro pa itong si Genesis. Race tayong dalawa. Una nang umakyat ha. Ha? Oh, ready? 1, 3, go! Go! 1! Dahil espesyal daw ang araw na ito, imbis na tsaa ay gatas ang nihanda ng pamilya Sual para inumin sa umagang yun. Pagpatak ng alas 7:30, naghanda para sa pagsamba ang pamilya Sual, kasama ang ating mga challengers. Hindi ko po alam kung anong ginagawa ko, basta nag-aalay yata sa mga Diyos nila. Sa bawat harap ng bahay nila, meron din doon na inaalayan nila araw-araw. Yun naman, para daw hindi pumasok yung masasamang espiritu sa bahay nila. Dito sa Nepal, pagbubukid ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng pamilya. Kung ano yung naan nila sa tinanim nila, yun ang kakainin nila. So, kaya pala ganun lagi yung ulam dahil yun yung lagi tinatanim eh. Time to go! Nayon naman si Jen para sa mga gawaing bahay. Dito pala, hindi masyadong sinasago ng mga kaldero para naiiwan pa daw yung lasa ng curry. Ang bango, kuya! Ang bango. Gusto mo? Tapos nito, pagluluto pa kita, kainin mo pa yon. Yan! Sarap! Kala ko pinulot nila na yung talagang pupo ng animals nila or something. Tapos kasi di ba sinasamba nila sobra yung mga hayop dito. Kala ko talaga baka kala nila malinis kaya yun yung ginagamit nila. Pero in-explain naman nila na galing daw yun sa loob ng bundok. So kahit pa paano. You like? Grabe to! Siyempre, nandun yung kadiri, di ba? Kasi hindi naman kami sanay dun sa ganong klaseng bagay. Hirap ito. Kapagod talaga yung naguhukay. Kapagod. Sakit ang likod ko. Motion ng paghukay. Kasi ganito talaga yung pag yung shovel nila. Dapat sa floor ka gagalaw. Ang dami nun. Kung ano yung tinuro sa akin unang nagluto kami. Parehong pareho. Tapos ginawa ko, pinahaba ko yung tinapay. Sabi ko sa akin, no, it's not like that. Pabilog pala dapat. Yung ginawa ko parang snakes. Si Atato eh. Pakatakbo na ako. Siguro isang buwan nang hindi nilalaban to. Ironically, kung ano yung mga kumot na ginamit namin kagabi, yun ang pinalaban nila. I plow the fields by hand. There are different vegetables there. I take a breathe. Oh, Troy, hingal ka na agad? Akala mo madali lang to, no? Yeah, and again. Yeah, Like that. yeah. And turn over also. Ibang style nila talagang, di ba sa atin, kuskus. Sa kanila talagang, kung paano nila ginagawa yung wheat sa pagluto, pagdurog.
Ganon din ang ginagawa nila sa paglaba. Ganon din yung style. So parehong back muscles ang ginagamit. Ano na ang nangyari sa'yo, JR? Hukay-hukay na kami. Yan, nakuha ko yung mga sugat-sugat ko sa shovel na ginagamit namin. Tapos after nun, may isa pang panghukay gagamitin kasi buo yung mga mga lupa eh. So dapat itudugin yung mga buo. So yun, buo na naman ginawa namin. Mukhang madali lang pero hindi siguro auto-ship lang. Nakapagod eh. Yan. Curry muna daw. Pero nyo, everyday, curry ang kanilang chicken curry. Ang kanilang niluluto. Wala pong halo yung na chicken or beef or pork. Puro hugulay. Dahil sa gutom, pati bawang, hindi na pinalampas nitong si JR. Kumain kami ng garlic. Weird. Talagang ganun lang. Pinil lang yung garlic tapos kinakain lang. Actually, nung kumakain na kami, sanay na ako eh. Yung mga yung dumi-dumi, kinakain ko kanina, yung mga mais, tsaka yung pipino. Pero okay lang. Sanay na ako eh. Mamaya, kain ulit. Gutom na nga ako eh. Ngayon, natapos na namin lutuin itong bread. Pupunta na ngayon ako kay JR tsaka kay Ba. Dahil nasa bukid sila. Doon nila ito kakainin. Dahil ito yung merienda nila. Bago man ako dito. For the lunch na pagkain, yung merienda lang yung pinadala sa akin. Wheat bread, tapos konting curry. Tapos yung rice, bawal ilabas sa bahay. Kailangan sa bahay lang kakainin. Yun daw yung tradition. Meron akong dala sa'yo pagkain. Ingat lang, Genesis, ha? Yay! Komedyante ka rin pala. Dumating to, may dalang bread. Tsaka curry na patatas. Kumain kami. Wala lang, masaya na naman. Para sa magpartner na Genesis at JR, isang makabuluhang umaga ang kanilang ginampanan sa araw na ito. Kaya naman, paliliguan ko yung mga bata. Oh my God. Hi! Are you okay? Hi! Hirap ako kasi parang ayaw nilang maligo. 'Di ba? Parang at first inisip ko, ba't ganito? 'Di ba normally sa Manila paliguan mo yung bata, excited pa. Dito talagang resist, talagang ayaw maligo. So when I work there, it's really, as in all day. So, but it's all, technique. I work out every day, and these guys are half my size, but they're really, Magaling, no? and it's plus, of course, it's their livelihood. So, it's a hard job. Of course, this is, a humbling experience. You can never take away anything from someone, especially that works so hard and provides for their family. Oh, they don't wash body? No body? Eventually, nung pumayag maligo, gusto ulo lang ang basain. Parang talagang hirap na hirap. Yung challenge, di ba, dapat 5 bata. So, wow, akala ko talaga hindi ko makakomplete yung challenge na yun. Sa lahat ng ayoko, yung ako yung naghahabol. At yun ang nangyari, ako talaga yung naghabol sa kanila. Ang hirap. Kumbinsihin, di ba, na sige na, paintindihin sa kanila na kailangan mong gawin kasi kung hindi mo makakomplete yung challenge mo. Masyado daw silang mahiyain. Normally daw dito sa Bhaktapur, 1 beses lang sa 1 linggo naliligo yung mga tao. Kasi daw malinis naman dito. At kung hindi naman sila nagpupunta sa city like Kathmandu or whatever, hindi naman daw sila kailangan maligo araw-araw. Ngayon, lalaban ko na ho ang mga gamit nila. Pupunta po kami sa balon para maglaba. Medyo napansin ko lang, parang walang mga pangloob ang tao dito. Dahil wala po akong nakitang panloob. Puro damit. Yeah. How old are you? 10. 10, like this?
Do you have girlfriend? No girlfriend? Me, your girlfriend. Yeah? Hello. Meron ng challenge para sa sarili ko, mga kaibigan. Sa halagang 300 rupee, magkakaroon ako ng challenge. Ang challenge ko, sa halagang 300, makabili ng matinong outfit. At ang ultimate challenge ay maghanap ng nail remover. Nice walk. Oh, kita mo yun? Nice walk. Saan ka bibili? Sa palengke lang, di ba? Hello! How are you? Ha? Remember me daw? Remember you. Uy, joke dati. April Boy. Ang Nepal ay sagana sa mga antique. Si Eric Fructuoso, Teo. Eric! Eric Fructuoso. Eric Fructuoso. James Dean! Dito sa Bhaktapur, mga kaibigan, pag 5 o'clock na ng gabi, hapon pala, simula na bagsakan ng mga ng paninda. So ito ang hihintay ko dahil wala na mabibiling mahal na outfit. Nail remover. Like that, and then like that, and then like that, and then I'm looking for nail remover. Nail remover, okay. Yes. Come on, I'm waiting. Okay. This is it. Ito na yung challenge ko. Nail remover. This is it. Mga kaibigan, dito lang po. Sa Nepal, matatagpuan ang nail remover. Yeah, model. I wanna talk to the manager of this nail remover. I wanna model this. Huh? Lady care. Nail remover. For general purpose, can be used as head cleaner. Ay! For general use purpose, can be used as head cleaner. Ay! Kailangan ko to! Give me 1,000 pieces. 100 piece. 1,000. 1,000 piece. Yeah, I have to clean my head. No? There's No, something wrong this with is my not, head. When it's like this, clap. Clap? You have to clap your hands? No, I don't have clap. I mean that when you What? Come on, I don't understand. it's yet mean that this is not your hair. It's Head cleaner. See? You see that? yeah, I see head cleaner. Oh, head cleaner. It's not a head cleaner. I have to put. Just a minute, you can stay. Yeah. So the head, I have to shake my head. I know that what you want to say. I understand, but I want just a minute. You stay. I will show you what is the mean by You head. want to sue me? Oh my Yeah. God, why? Just I have a no minute. case. Just a minute. You stay. Okay. Yeah, you're not judge. You don't have to sue me. This one. And then this one you can use this. Yeah. 100. Okay. Thank you so much. How much is 1,000? More cheaper, 200 sari. 200 rupees? 200. 275. 225? Ito ang isa sa mga public bath dito sa Bhaktapur. At ang mga bata ang karaniwang naliligo dito. Kaya Genesis, umpisahan mo na ang inyong misyon. Akong next na. Ang saya-saya pa rin nila naglalaro doon. Parang feeling nila, linaw-lilaw na nilalangoy nila. Pero yung concern ko lang siguro parang, baka, madali silang magkasakit. Tama yan, JR. Try mo rin magpaligo ng bata. Actually, nung bata ako, may pond kami sa likod ng bahay namin sa States. Minsan nagsuswim ako doon. So parang ganun din. Baka naman sa paningin namin, madumi, pero sa kanila malinis, di ba? Hindi natin alam. So ngayon, parang nung nandun kami, nakibagay na lang kami dun sa dinatna namin. Like this?
Exciting. Kasi actually, nagawa ko na dati yon sa Pampanga, sa probinsya. So, medyo alam ko yung style. Pero tinuturuan pa rin ako yung mother na kasi iba daw yung style. Mukhang iba yung style nila dito. For what is that? Sa atin, kinukuto. Sa kanila, yung scoop lang nila. Fresh ang gulay nila, no? Inakyat ko yung mga vegetables sa kusina. Tapos, nag-prepare ako ulit ng rice wine. Very good. Si Troy naman nakipagkwentuhan kay Lolo. Luckily, I had a translator. But we just sat there, we drank yung rice wine. It's nice. We bonded. Sobra. He was really smiling and he kept, he's like giving me hand signals and Wow, Ramri, ha? Ramri, ibig sabihin nun, maganda. Meron naam JR ho. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Nepalese, Ramri, Ramro. What's 2 plus 3? 2 plus 3 got it. Wow. Very good. Thank you. Give me 5. Yeah. Okay. We ask most of the questions sa yung mga bata. Pero yung mga matanda din, willing din sila lagi nakasmile. Yung mga questions na tinatanong namin, nagbibigay din ng mga answer. 1, 2, 3, 4. Lahat ng mga bata namin tinanong, naging mas masaya. Kasi siyempre yung mga bata walang careless sila. So naging mas masaya. Okay. Maglalaro tayo. We're gonna do some game. Lahat ng mga bata dapat sumali. All the kids needs to join. I need to pass here without touching this one. Children. Like this. Like this. Okay, last! So ang saya talaga na talagang nag-bond kami sa, parang local village lang nila. Saya nun. Galing mo nga creative nga sa games Galing. Dati gusto ko natrabaho sa perya. Hindi, lang. Actually, madali nga silang maka-adapt di ba? Sa, katulad nun, di ba, nag-games tayo. Parang biruin mo, alam mo yun, ginawa lang natin, tapos nakuha na kagad nila, di ba? I don't think na ginagawa nilang laro yun dito, di ba? Ako yung super tuwang-tuwa, kahit kayo napapagod na ako, pero nakikita ko yung mga bata, ayaw nilang tumigil maglaro. Tapos, happy-happy sila, parang yung gigil sila, di ba? 1, 2, 3. Extra Chinese in the bar! Yung feeling na parang, wow, alam mo yung mga tao dito, ang babait talaga.